Lourdes T. Domingo ay isang sekretarya ni Chairman Rayala. Sa salaysay ni Maria Lourdes, sa simula pa bulong siyang sinabihan ni Chairman ng mga salitang, "Lot, gumaganda ka yata." Sa ibang pagkakataon, hilalapitan at hinahawakan ng kanyang balikat sabay pisil sa mga ito habang siya ay nagtatype at habang nagbibigay siya ng diktasyon. At siya'y ginakabahan at natatakot na baka mangyari sa kanya ang mga napapabalitang insidente sa mga dating naging sekretaryo niya. Ika-12 ng Setyembre, 1978, siya ay nasa 8th floor nang may nagsabi sa kanya na kailangan niyang pumunta sa 7th floor sa dahilan na may gagawing koreksyon sa mga papel na tinype niya. Siya ay bumaba at ginawa ang mga ito. Lumabas si Chairman Rayala sa silid ni Mr. Alex Lopez. Inutusan siya ni Chairman na sumunod sa kanya at nang nasa silid na sila, siya ay inusisa patungkol sa personal na bagay sa kanyang buhay. Ang iba dito ay tungkol sa magulang, kapatid, pag-aaral at kung siya'y may kasintahan na. Abalo, gusto kita sa lahat. May iba ka eh. May ba't ka ba? Dati na ka lang. Oo, bakit yung dati mo lang? Tigasawa na. Sayang naman pala, bigay lang tayo. Pagtapos mong kurso mo, kumuha ng law. Ako ang bahala sa'yo hanggang ako pa ang chairman dito. Pagkatapos ay kumuha siya ng pera sa kanyang Amerikana at iniabot sa akin. Oo, paano na to? Hindi, sige, kunin mo. Ayusin mo, dapat ayusin. Hindi na mo. Okay lang yung paglabas mo. Itabi mo yung binigay ko sa'yo yung pera para wala makaalam. Ano niyo ba, sir? Basta, maraming nagtismosa dyan sa labas. Kailangan tayo dalawa lang nakakaalam. Tinanggap niya ang pera ng may pag-aalinlangan. Natatakot at kinakabahan na kapag hindi niya tinanggap ang pera ay baka magalit ito, kasabay ang pagtapon sa kanya kung saan sa ang opisina o kaya tanggalin sa trabaho. Lumabas ako, umakyat sa 8th floor at kinuwento kay Agnes ang nangyari sa opisina ni Chairman. Binilang namin ang pera at ito ay 3,000 pesos. Sinabi ni Agnes na isauli ko, pero natakot ako kay Sir. Sinabi namin kay Isip Perlita Velasco. Sabi niya isauli ko, pero marami siyang bisita. Isinauli ko na lang ito noong Lunes, 14 ng Setyembre taong 1978. Huling linggo ng Setyembre taong 1978, may tinanong si Chairman sa kanya at hindi niya masikmura ang pumabastos ni Chairman Rayala sa kanya. Nga pala, Lot, may kaliting ka ba? Sir, wala ako. Eh, bakit malaki balahan mo? Eh, sir, masama sa amin ang may kaliting. Eh, bakit ang bahalin nyo? Matulad, sir. Kailangan niya kasal muna. Eh, bakit ako hindi naman ako kasal? Sir, magpakasal kayo. Nako, Lot, ibahin na natin usapan. Noong ika-29 na Oktubre, taong 1978, pumasok ako sa kwarto ni Chairman Rayala para asikasuhin ang fax machine. Habang nag-aantay, naharap ko siya at tinignan ako mula ulo hanggang dibdib na may ngiting may mali siya. Sa hapon, may nag-a-apply na sekretarya at sinabi ko ito kay Chairman Rayala. Sir, si Pinky ko, yung applicant, magpapa-interview ko yata sa inyo. Nako, sabihin mo, magpapaxlin muna siya. O sige na, ito mo na kay Alex. Ika-9 ng Nobyembre taong 1978, siya ay tinawag ni Chairman sa kanyang opisina para kunin ko ang diktasyon ni Chairman Rayala para kay Ella Oscar. May pumasok na bisita. Pag-alis ng bisita, nawakan at pinisil ni Chairman ang balikat ko. Okay, Lot, saan na tayo natapos? Sir, yung commentaries niyo. Bakit naman? Natapos ko rin ang liham na pinagagawa niya pero halos hindi ko na maintindihan ang naisulat ko dahil sa takot at inis na nararamdaman ko. At pagkatapos ng huling insidente, si Domingo nagpasama ng leave of absence at nakiusap na magpalipat. Title of the case, full case. Title, Maria Lourdes T. Domingo versus Rogelio I. Rayala. Citation, GR number 155831, February 18, 2008. Facts of the case: Maria Lourdes T. Domingo, a stenographic reporter 3 at the National Labor Relations Commission, or NLRC, filed a complaint for sexual harassment against Rogelio I. Rayala, the chairman of the NLRC, on November 16, 1998.
Domingo detailed multiple incidents of inappropriate behavior, including suggestive remarks and unwelcome physical contact. After experiencing harassment, Domingo felt compelled to accept money from Rayala, fearing retaliation if she refused. The complaint led to an investigation by the Department of Labor and Employment or DOLE and subsequent administrative action against Rayala. Issues. Did Rogelio I. Rayala commit acts of sexual harassment against Maria Lourdes T. Domingo? Was the penalty of dismissal from service appropriate given the circumstances of the case? Number 4. Ruling held. The Supreme Court affirmed the decision of the Court of Appeals and the Office of the President, which found Rayala guilty of disgraceful and immoral conduct and dismissed him from service. Reasoning. The court emphasized that Rayala's action constituted a serious abuse of power, taking advantage of his position as a superior. It highlighted the need for public officials to maintain the high standards of integrity and conduct as their behavior reflects on the public service. The court found that the evidence presented by Domingo was credible and compelling, establishing moral certainty regarding the harassment claims. Legal doctrine or principle. The case applied the principles of the Anti-Sexual Harassment Act of 1995, RA 7877, and the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 6713. It reinforced the doctrine that public officials must exhibit the highest standards of conduct and integrity, as their actions can significantly impact the public trust in government institutions. This case is about sexual harassment at work. I found it important because it shows how someone in power, like Chairman Rayala, used his position to make his secretary Lourdes Domingo feel uncomfortable, scared, and disrespect. Chairman Rayala did just make inappropriate comments. He also touched Lourdes without permission, asked personal and offensive questions, and even gave her money secretly. This action made Lourdes feel unsafe and worried about her job. This case is important because it shows how sexual harassment can happen in the workplace, especially when someone abuses their authority. It reminds us that everyone deserves to feel safe and respect at work.